Naimbitahan po ako sa Bilibid na mag-Reyna Elena. So, doon ko din po nakilala si Mr. Kamata. And doon ko din po nalaman na high profile po siyang tao. Bilang may respeto po ako dun sa tao, hindi ko na po inalam kung ano yung background niya. So, wala po akong alam kung ano po yung case niya or what. So, the following day po, bumalik po ako ng Bilibid kasi yun nga po, nalaman ko na high profile po siyang tao at naisipan ko na alokan siya ng kondo. Inalokan ko po siya and then nagpakita naman po siya sa akin ng interest dun sa kondo na inaalok ko. So, andun po yung bumalik-balik na ako para i-follow up po yung business transaction po na. Nalaman ko po na nasa hospital siya. Eh, syempre, bilang ako po kasi, red line na po kasi ako. Sa mga hindi po nakakalam ng red line kasi, pag hindi ko po naabot yung monthly sales quota ko, yun po yung na-out of payroll na ako, na hindi ko nakuha po yung sweldo ko for 2 months. Pag bumababa yung sales na... Yes po. Ngayon po, para po ma-retro ko po yung sweldo ko for 2 months, kailangan po makakuha ko ng sale, makapagbenta ko ng unit. So, yun po, syempre nandun po yung eagerness ko makabenta kasi nga po, una out of payroll na po ako, red line na ako. And bilang ahente naman po, pag nakita mo naman na interesado ang isang kliyente, talagang kukulitin mo. Nandun po yung talagang kukulitin mo sila all the time, magpa-follow up ka talaga para ma-close yung deal nyo. Po kami dalawa ni Kamata lang. Yun po, kina-clarify ko lang po, nasa 10 minutes po yun, may pumasok po na nurse. Kasi yung iba po, inaan nila na sa 10 minutes, marami nang nangyari, may mga negative speculations sila sa akin. Sa 10 minutes po na yun, may pumasok pong nurse, inayos po yung swero. So, nung pumasok po ako, January ako pumasok, nakabenta po kaagad ako. Tapos yun na po yung last sale ko. Kasi yung sumunod na sale ko po, yun po yung nagkaroon ng indecent proposal. Na ako naman po ang mismong nagsabi na i-cancel account natin yan kasi may indecent proposal po yung tao. I'm sure na doon siya nalokan, no, si Chris. Yun po, kasi nga po yung sinasabi po sa akin ng mga tao na may ganong, yun nga, yung binabato nila sa akin na, yun nga po, kung tinatanggap ko po yung mga ganong proposal, sana po ang taas-taas ng sale ko, hindi po ako umabot ng red line, and hindi ko na po kailangan pumasok pa ng Bilibid para lang po makakuha ng pera, kumita ng pera. Kung sa labas naman po, ang dami ko ng indecent proposal na nakukuha. So, turn down ko po talaga. Marami po akong tinurn down na kliyente na gano'n. Marami, ha? The word is marami. Ano ba ito? Taga-showbiz ba? Politiko? O mga businessman po. Kasi usually, syempre, mga kamit namin. Mga private. Ano talaga, big time talaga. Nandun yung offer na magkano ba yung commission mo dyan? Gusto mo, yun na lang bigay ko sa'yo. O kaya, sino titira dyan? Gusto mo, ikaw na lang itira ko. Yung mga ganyan. Ganyan yung mga offer niyan. Parang nakakaloka pala maging. So, kaya dapat kaya mong ihanda. Hindi na rin po ako magtsatsagang pumasok sa opisina namin, thrice a week na minsan mag-MRT po ako talaga. Kasi kung magta-taxi ako, ang mahal-mahal. Tapos kung magdadala naman po ako ng kotse doon, yung parking naman po, matagal po yung oras ko sa opisina. Si Mr. Kamata naman po, nakita ko naman po sa kanya na interesado po talaga siya sa business na pinupropose ko sa kanya.